Isang bagong kasal na mag-asawa. Isang maliit na apartment sa lungsod sa Quezon City. At isang pangarap na sabay nilang binuo mula sa wala. Sa balkonahe ng kanilang inuupahang apartment, tahimik na nakaupo sina Ellen at Darren. Isang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang maging mag-asawa sila. Wala nang engranding honeymoon, wala nang bakasyon sa beach. Ang totoo, katatapos lang nilang bayaran ang huling sentimo ng pera nila para sa kuryente at tubig. Pero sa kabila ng halos walang laman na wallet, puno naman ang mga puso nila. Sumandal si Ellen sa balikat ni Darren. "Balang araw," mahina ngunit may kumpiyansang sabi ni Darren. Hindi na natin kailangan magbilang ng barya bago ang sweldo." Ngumiti si Ellen. "Alam ko, mahal, hindi ka naman nangangako ng hindi mo tinutupad." Pareho silang 23 taong gulang noon. Doon sila nagkakilala sa kolehiyo. Si Ellen nag-aaral ng abogasya. Si Darren naman ay kursong economics. Pareho silang ambisyoso. Parehong may pangarap na magtayo ng sariling negosyo balang araw. Hindi sila yung tipong pera lang ang habol. Gusto nila yung may passion, may purpose, dahil naniniwala sila na kung gagawin mo ang isang bagay dahil mahal mo, gagabayan ka ng buhay. At hindi naging madali ang lahat. 5 taon pagkatapos, maraming bagsak na plano, maraming proposal na hindi tinanggap, maraming gabi ng pagdududa. Pero si Darren, tinupad ang pangako niya. Nakapagpatayo siya ng maliit na consulting firm sa lungsod. Hindi man ito malaki, pero sapat ang kita. Unti-unti silang nakilala bilang isang maayos at matagumpay na mag-asawa. Nagkaroon sila ng sariling bahay sa isang tahimik na subdivision sa Cavite. May sariling kotse, may ipon. At doon na nila naisip, panahon na siguro para magkaanak. Halos 35 na sila noon. Pero hindi agad dumating ang biyaya. 2 taon silang naghintay. 2 taon ang negatibong pregnancy tests. 2 taon ang tahimik na pag-iyak ni Ellen sa banyo tuwing madaling araw. Halos mawala na siya ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang araw ng ika-38 niyang kaarawan. Isang test kit, 2 guhit. Positive. Hindi naging madali ang pagbubuntis, lalo na ang panganganak. Sa isang pribadong ospital sa Alabang, halos mawala ng lakas si Darren sa takot. Matindi ang pagdurugo ni Ellen. Isang maling galaw lang ay maaaring mawala ang asawa. O ang sanggol, o pareho. Pero mahusay ang kanilang doktor. Naagapan ang komplikasyon. Ilang linggo sa ospital si Ellen para makabawi. Habang nagpapagaling siya, si Darren ang nag-aalaga ng kanilang sanggol. Pinangalanan nila itong Candice. Sa mga panahon na yon, nagbago si Darren. Mas lalo niyang nire-respeto ang mga ina. "Ang mga nanay, bayani," minsan niyang sabi habang pinapalitan ng diaper ang anak. "Nahihiya ako, ikaw ang gumagawa ng lahat," malungkot na sabi ni Ellen noon. Ngumiti si Darren at hinalikan ng noon niya. "Anak natin to, hindi mo kailangan mag-sorry." At doon, muling napatunayan ni Ellen. Tama ang pinili niyang mapangasawa. Lumaki si Candice sa pagmamahal. Tuwing birthday ni Ellen, laging si Candice ang bida. Hindi nagreklamo si Ellen. Mas masaya siyang makita ang anak na masaya. Nang mag-resign si Ellen sa trabaho para tutukan ng anak, wala siyang pagsisisi. Ayaw niyang kumuha ng yaya. Hindi dahil sa gastos. Kaya naman nila. Pero gusto niya siya mismo ang mag-alaga. Sa kabila ng pagiging only child at sobrang pagmamahal, hindi naging spoiled si Candice. Masipag siya sa pag-aaral, lalo na sa foreign languages. Mahilig siya sa makukulay na damit, sa init ng araw at sa dagat. "Gusto ko tumira sa lugar na laging maaraw, may palm trees at malapit sa dagat," madalas niyang sabihin noon. Nang sumapit ang ika-15 taon ni Candice, may ginawa si Darren na hindi alam ng anak niya.
Tahimik niyang inayos ang application nito sa isang prestihiyosong boarding school sa Europe. Isang malaking oportunidad, isang hakbang papunta sa pangarap na international university. Alam niyang kakayanin ng anak niya. Pero si Ellen nahirapan. Masakit sa kanya ang idea na mapapalayo ang anak. Pero pumayag siya dahil may lihim siya. Isang lihim na ayaw niyang malaman ni Candice. Lalo na kung makakasira ito sa pangarap ng anak. Pakiusap, wag mong sasabihin, minsan niyang sinabi kay Darren. At pumayag si Darren, pero ang mga lihim may presyo. Ilang taon ang lumipas. Darren, kailangan na nating sunduin si Candice sa airport, sabi ni Ellen habang nagsiset ng mesa. May 2 oras pa bago maglanding ang eroplano, sagot ni Darren. Bakit ang aga mong magayos? Biglang tumigil si Ellen. May inilapag siyang plato at bigla na lang siyang napaupo sa sofa. Nanlalamig ang mga kamay niya. Pagkatapos, umiyak siya. Parang naguguluhan na ako, hikbi niya. Nahalo ko ang oras, hindi ko na maintindihan. Agad lumapit si Darren at niyakap siya. Relax, magiging okay ang lahat. Hindi, may mali sa akin, nanginginig niyang sagot. Nagiging makakalimutin na ako at palagi na lang nalilito. Pinilit ngumiti ni Darren. Matagal ka nang makakalimutin, cute nga minsan. Pero sa mga mata niya, may takot. Siguro, panahon na para sabihin natin kay Candice ang totoo. Mahina niyang sabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ellen. Wag, agad niyang sagot. Hindi pa, saka na lang kapag tapos na ang lahat. Napabuntong hininga si Darren. Tumigil siya sa pagpupumilit. Pero sa loob niya, alam niyang hindi na nila kayang itago ang katotohanan ng matagal. Pagkaalis ni Darren papuntang airport, naiwan si Ellen sa bahay. Tahimik niyang inayos ang hapagkainan. Isa-isa niyang inayos ang mga plato, tinuwid ang mga napkin, inilagay ang paboritong baso ni Candice sa gitna. Parang bawat galaw niya may kasamang pagmamahal. Paminsan-minsan napapahinto siya, napapapikit, hawak ang dibdib o sentido. May kirot, may pagod. Pero hindi niya yun pinansin. Kaunti na lang, makikita ko na ulit ang anak ko. Bulog niya sa sarili. Si Candice ang mundo niya, ang dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw. Kung kinakailangang magtiis ng sakit, gagawin niya. Habang nasa kotse sila pauwi, pabirong sinabi ni Darren kay Candice. Medyo emotional ang mama mo ngayon. Excited kasi. Tumawa si Candice. Ganyan naman talaga si mama. Konting drama, konting iyak. Cute kaya. Namana niya ang pagiging sentimental ng ina. Pero mas matatag siya. Hindi siya agad nadadala sa lungkot o saya. Pagdating nila sa bahay, halos hindi na makahinga si Ellen sa kakayakap at kakahalik sa anak. Ang laki-laki mo na, paulit-ulit niyang sabi. Ma, namumula ng pisngi ko kakahalik mo, natatawang sagot ni Candice. Nang makaupo na silang tatlo sa hapag, masaya ang simula ng kwento. Ma, pa, may babalita ako, masiglang sabi ni Candice. Sana maging masaya kayo para sa akin. Sabay inilapag ni Ellen at Darren ang kanilang mga tinidor. Nakatingin, nakangiti at naghihintay. Pero bago pa makapagsalita si Candice, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Darren. Parang may kumerot, parang may nawala sa mga mata niya. At sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Darren! Sigaw ni Ellen. Pa! Halos manginig ang boses ni Candice. Tinapik ni Candice ang pisngi ng ama. Pa! Gising! Pero walang tugon. Sa loob ng ambulansya, hindi na siya umabot. Ayon sa doktor, posibleng may namuong dugo na biglang bumara sa ugat. Isang bagay na walang nagbabala, walang sintomas, walang hinala. Isang masayang hapunan na naging huling gabi nila bilang buo.
Pagbalik sa bahay, tila napakalaki ng espasyo. Napakatahimik. Si Ellen, tulala, nakatingin lang sa kawalan. Si Candice, siya ang umayos ng lahat. Burol, papeles, tawag sa mga kamag-anak. Sa loob-loob niya, nadudurog siya. Pero mas masakit para sa kanya ang makita ang ina na parang wala ng lakas na mabuhay. Dapat sana babalik siya sa abroad sa loob ng 4 na araw. Pero ipinagpaliban niya ito ng 2 linggo. Hindi niya kayang iwan ang ina sa ganoong kalagayan. Pagkatapos ng libing, bahagyang bumalik ang ulirat ni Ellen. "Anak," mahina niyang sabi isang hapon. "May ibabalita ka sana, hindi ba?" Napaluha si Candice. "Magpapakasal na ako, ma. 3 buwan na lang. May dala sana akong invitation para sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano ako magse-celebrate na wala si Papa." Hinawakan ni Ellen ang kamay niya. "Huwag mong isipin yan. Masaya siya para sa'yo. At ako rin. Masaya ako." Ngunit sa likod ng ngiti, may takot. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Candice, napansin niyang may kakaiba sa ina. "Anak, gusto mo bang magstay muna? Babalik ka pa ba dito ng tuluyan? Paano kung dito ka na lang?" Nagtataka si Candice. "Ma, may fiancé ako doon. Naghihintay siya. Bakit parang ayaw siyang paalisin?" 2 araw bago ang flight ni Candice. "Anak, makinig ka muna." Kalmadong sabi ni Ellen. Tahimik ang sala. "May negosyo pa tayo. 2 linggo ko na tong pinapatakbo. Pero hindi ko kaya. Wala akong alam sa finance." "Ma, hindi ko pwedeng iwan ang fiancé ko doon." "Anak," malambing ngunit mabigat ang tinig ni Ellen. "May hindi kami sinabi sa'yo." Napahinto si Candice. "May tumor ako. Parang bumagal ang mundo. Sumasailalim ako sa chemotherapy. Sa 1 buwan magsisimula ulit ang treatment." Hindi na narinig ni Candice ang ibang sinabi. Isang salitang paulit-ulit sa isip niya. Cancer. "Ma, bakit ngayon mo lang sinabi?" Nanginginig ang boses niya. "May pag-asa pa ba?" "Maaga pa naman. May chance pa raw. Pero nanghihina ako. Hindi ko kayang asikasuhin ang negosyo." Biglang naging malinaw kay Candice. Hindi siya aalis sa loob ng 2 araw. Hindi niya kaya. Nangako siyang mananatili muna. Pero nang hilingin ng ina na siya na ang mamahala sa consulting company, natakot siya. "Ma, 22 pa lang ako. Paano ko hahawakan ang kumpanya ni Papa?" "May assistant ba? Deputy?" Suhestyon niya. Umiling si Ellen. "Hindi ko ipagkakatiwala sa iba." Hindi na siya pinilit ng ina, pero ramdam ni Candice ang bigat ng responsibilidad. Kinagabihan, nang makatulog si Ellen, lumabas si Candice sa veranda. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang fiancé niyang si Marvin. Kailangan niyang sabihin na mag-stay muna siya. Matagal bago nag-ring ang video call. Ilang segundo, ilang minuto, hindi ito normal. Alam niyang ganitong oras ay nasa bahay na si Marvin at palagi silang nag-uusap sa ganitong oras. Pero ngayon, walang sagot. At sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya, may kakaibang kaba sa dibdib ni Candice. Tahimik ang gabi. Nakatitig si Candice sa screen ng kanyang cellphone. Matagal nang umiikot ang waiting icon. Ilang sandali pa, nag-ring na yon. Sa wakas, nagbago ang icon. Pero hindi ang fiancé niyang si Marvin ang bumungad. Isang babae at mukhang kagigising lang. Magulo ang buhok at nakabalot pa sa kumot. Namumungay ang mga mata nito. "Who are you?" Matigas na tanong ni Candice. "Pwede ko bang makausap si Marvin?" Si Marvin, nasa shower siya." Sagot ng babae at parang walang pakialam. "Kung best na siyan, tumawag ka na lang later."
Napakagatlabi si Candice. Business? Malamig ang boses niya. Tingnan mo yung nightstand sa tabi mo. May picture ako doon. Biglang kumunot ang noo ng babae. Wala namang picture frame dito, sagot niya. At para patunayan, itinapat niya ang kamera sa mesa sa gilid ng kama. Walang picture, walang frame. Pero may isang bote ng alak at 2 baso. Napahinto si Candice. Hindi umiinom si Marvin. Yon ang sabi nito sa kanya noon. Habang inaayos ng babae ang laptop, may isang lalaking lumabas sa background. Basang buhok, nakatuwalya. Si Marvin. At nang makita siya sa screen, nagbago ang mukha nito. Padala mo na lang ang mga gamit ko sa student dormitory. Nanginginig, ngunit pinilit maging matatag ni Candice. Goodbye. Hindi mo na ako makikita ulit. Bago pa makapagsalita si Marvin, pinatay niya na ang tawag. Sa huling segundo, nakita niya itong parang may gustong sabihin. Pero huli na. Itinapon niya ang cellphone sa kama. Dahan-dahang naupo sa sahig. Hinawakan niyang ulo, tahimik muna, hanggang sa tuluyan siyang bumigay. Hindi dahil sa lalaki ang pinakamasakit. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa sabay-sabay na pagbagsak ng mundo niya. Ang ama, wala na. Ang ina, may cancer. Ang fiancé, may ibang babae. Parang may rumaragas ang alon na tinatangay siya. Hindi na niya napigilan. Sumigaw si Candice, hinampas ang sahig, humagulgol. Lahat ng pinipigilang luha, galit, takot, at pagod ay sabay-sabay na lumabas. Buong gabi siyang umiiyak. Walang tulog, walang pahinga. Hanggang sa madaling araw, unti-unti siyang natahimik. Kinabukasan, pumasok si Ellen sa kwarto niya. Namumugto pa rin ang mga mata ni Candice. Huwag kang masyadong mag-alala, mahinang sabi ni Ellen. Magpapa-opera ako, lalaban ako at gagaling ako, anak. Tahimik lang si Candice. Pagkatapos, matatag ang boses niya. Ako nang hahawak sa kumpanya ni Papa. Napatingin si Ellen sa kanya. Ano? Magdamag nag-isip si Candice. Hindi niya kayang bumalik sa pag-aaral na parang walang nangyari. Hindi niya kayang iwan ang ina. Hindi niya kayang tumakas sa problema. Sa murang edad, sabay-sabay siyang tinamaan ng trahedya. Pero may namana siya sa ama. Ang katigasan ng loob. Hindi siya susuko. Hindi ko hahayaang mamatay ang negosyo ni Papa. Dagdag niya. Aalagaan kita. Aayusin ko po ang lahat. Balak pa rin niyang tapusin ang pag-aaral. Mag-a-arrange na siya ng distance learning. O kaya ay magli-leave muna. Pero ngayon, mas mahalaga ang pamilya. Natutuwa ako, naiiyak na sabi ni Ellen. Hindi ko alam kung anong nagbago sa isip mo, pero sobrang saya ko, anak. Mapait ang ngiti ni Candice. Wala nang magandang dahilan, ma. Pero kakayanin ko. Hindi na niya ikinwento ang nangyari kay Marvin. Hindi na niya dinagdagan ang pasanin ng ina. Sa halip, nag-impake siya ng ilang gamit. Kailangan ko munang bumalik doon ng ilang araw, sabi niya. Aayusin ko lang ang mga papeles sa university at kukunin ang mga gamit ko. Pagbalik ko po tuloy-tuloy na ako dito. Sa unang pagkakataon, ayaw na niyang umalis ng Pilipinas. Ayaw na niyang bumalik sa bansang minsang naging pangalawang tahanan niya. Dati, ang naiisip niya roon ay pangarap. Ngayon, alaala na ng pagtataksil. Sa NAIA, habang hinihintay ang boarding call, hindi mapakali si Candice. Ilang beses na siyang nakasakay ng eroplano. Sanay na siya sa mahabang biyahe. Pero ngayon, iba. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Parang may bumubulong na huwag ka nang tumuloy. Halos gusto niyang i-cancel ang ticket, i-reschedule ang flight, umuwi na lang ulit sa bahay at yakapin ang kanyang ina. Baka dala lang to ng stress, pilit niyang paliwanag sa sarili. Sino ba namang hindi may stress kapag nawala ng ama? Nagkasakit ang ina,
at niloko ng fiancé. Sino ba naman ang hindi magkaka-anxiety? Huminga siya ng malalim, tumayo ng tuwid at sumakay na ng eroplano. Sa loob, habang umaangat ang eroplano sa himpapawid, pilit siyang nagpapakatatag. Paano kung tuloy-tuloy ng malas? Paano kung may mangyari na naman? Sa kabila ng takot, nakatulog siya sandali. Hanggang sa isang malakas na pagyanig ang gumising sa kanya. Parang may humila pababa sa eroplano. Nagkagulo ang cabin. May mga sumisigaw, may nagdadasal, may nakapikit at kumakapit sa upuan. Biglang bumagsak ang mga oxygen mask mula sa itaas. Anong nangyayari? Nanginginig na tanong ni Candice sa katabi niya. Isang babaeng nasa late 30s na siguro. Kalma ang mukha nito. Turbulence lang yan, sagot nito. Alam ko kung anong turbulence, mabilis na sagot ni Candice. Hindi ganito yon. Mas lalo pang lumakas ang pagyanig. Sa speaker, maririnig ang boses ng piloto. Mga pasahero, huwag po kayong mag-alala. May minor technical issues lang. In 20 minutes, maglalanding po tayo. Under control ang lahat. Pero hindi na kumbinse si Candice. Parang bumalik ang lahat ng takot niya. Bakit hindi ko nalang kinansel ang ticket? Bakit pa ako umalis? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanggap niya ang posibilidad na baka hindi na siya makabalik. Hindi siya nag-hysterical, hindi siya gumalaw, tahimik lang siyang natakot. Mas tahimik, mas malalim. Kinuha niya ang cellphone. Nag-type siya ng message para sa kanyang ina. Ma, mahal na mahal kita. Sana patuloy kang lumaban. Huwag mong kalimutang maging masaya kahit wala na ako. Hindi papasok yan, biglang sabi ng katabi niya. Napalingon si Candice. Kapag bumagsak tayo, hindi rin mabubuhay ang cellphone mo. Hindi yan makikita ng nanay mo. Parang sinaksak ang dibdib niya. Pero hindi tayo babagsak, dagdag ng babae. Yayakapin mo pa ang mama mo mamaya. Mas kampante ako kapag nasabi ko man lang ang nasa isip ko, sagot ni Candice. Pilit siyang ngumiti. Mas mabuti kung personal mong sasabihin, sabi ng babae. Ako nga pala si Patricia. Candice, nagkamayan sila sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng takot, may isang taong kalmado. Ilang minuto ang lumipas na parang oras, hanggang sa unti-unting bumaba ang eroplano. Tahimik, maingat at kontrolado. Nagpalakpakan ang mga pasahero nang tuluyan na itong makalapag. Lumabas ang balita. May pumalya raw na makina sa kalagitnaan ng biyahe. Kung hindi dahil sa husay ng piloto, maaaring iba ang naging wakas. Nakapag-evacuate silang lahat ng ligtas. Habang naghihintay ng maleta, paano mo nalaman na magiging okay? Tanong ni Candice kay Patricia. Hindi ko alam, sagot nito. Naniniwala lang ako sa magandang mangyayari. Ang dali mong sabihin? Well, hindi rin madali ang buhay ko. Mahinang tawa ni Patricia. Pero pinipili kong mag-isip ng positibo. Kahit anong mangyari, tinatanggap ko. Hindi ako nagpapadala. Napangiti si Candice. Dapat matuto ako sa'yo. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Hindi man sila nagpalitan ng numero, may pakiramdam si Candice na magkikita pa sila ulit. Pagdating niya sa dormitoryo, tahimik ang koridor. Binuksan niya ang pinto, nandoon pa ang ilan niyang gamit. Walang sulat, walang mensahe, walang bakas ng pagsisisi. Si Marvin, hindi man lang nagtangkang humingi ng tawad. Hindi man lang sinubukang ipaglaban ang relasyon nila. Mas masakit pa pala kapag ganon. Hindi ang pagtaksil, kundi ang kadalian ng pagsuko. Alam niyang hindi na niya ito tatanggapin, pero may bahagi sa puso niya ang nasaktan. Ganon lang ba kadali? Tahimik siyang nag-impake. Isa-isang inilagay sa maleta ang mga alaala. Sa bawat tiklop ng damit, may unti-unting pagbitaw. Matapos ayusin ni Candice ang lahat sa universidad, lumipat sa distance learning, nag-file ng academic adjustments at isinara ang kabanata ng kanyang engagement. 2 araw lang ang lumipas,
nasa airport na naman siya. Isang pabalik-balik na biyahe, isang pabalik-balik na laban. Habang nakapila sa check-in counter, may narinig siyang pamilyar na boses sa likod niya. Ano to? Balak mo na naman bang takutin ang buong eroplano? Hindi ka pa rin ba nadala nung huli? Pabirong sabi ng babae. Napalingon si Candice at agad na pangiti. Patricia? Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Sa huling pagkikita nila, naikwento ni Candice ang sunod-sunod niyang kamalasan. At pati ang katawa-tawang takot niya na baka siya raw ang sanhi ng pagyanig ng eroplano. At heto sila ulit, parehong papunta sa Pilipinas. Parehong nakabook sa parehong flight. Parang may sinulid na paulit-ulit silang pinagtatagpo. Sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Candice na matapos ang biyahe na walang palitan ng numero. Hindi na kita pakakawalan, biro niya. Hindi naman ako nawawala, sagot ni Patricia ng may ngiti. Sa loob ng eroplano, magkatabi ulit sila. Sa unang pagkakataon, hindi na kinabahan si Candice sa paglipad. Pakiramdam niya, may dala talagang magandang enerhiya si Patricia. 5 taon ang tanda nito sa kanya. Pero sa loob ng ilang oras, naging parang matagal na silang magkaibigan. May mga pagkakatulad sila. Parehong nawalan ng ama, parehong nasaktan sa pag-ibig. Ang kaibahan lang, hindi siya niloko ng fiancé niya. 1 linggo bago ang kasal, naaresto siya. Kwento ni Patricia. Estafa, may mga kaso pala, hindi ko naman alam. Buti, nakakayanan mo pa rin ngumiti, tanong ni Candice. Hindi ko alam, sagot ni Patricia. Siguro naman ako sa tatay ko. Lagi niyang sinasabi, kahit gaano kadilim, may butas ang ulap. At mas mabuti nang malaman ng totoo bago pa maging huli. Napaisip si Candice. Pwede rin yan sa akin, mahina niyang sabi. Mas mabuti nang nalaman ko ang totoo bago kami ikasal. Exactly, sagot ni Patricia. Hindi ka nawalan, nailigtas ka pa nga. Sa airport, halos hindi bumitaw si Ellen sa anak. Nakabalik na siya sa Pilipinas. Paulit-ulit ang yakap, paulit-ulit ang halik. Para bang 2 buwan silang nagkahiwalay, hindi 2 araw lang. Sa biyahe pa uwi, doon sinabi ni Candice ang tungkol kay Marvin. Kinansel ko po ang kasal, diretso niyang sabi. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Mas mabuti na yan, mahinahong sagot ni Ellen. Makakahanap ka pa ng mabuting lalaki dito sa atin. Ngumiti si Candice. Pero hindi na yon ang priority niya. Hindi pag-ibig, hindi na ang kasal. Negosyo, ang ina at ang kinabukasan na. Malaki ang gastos sa gamutan ni Ellen. May ipon sila pero hindi naman yon unlimited. Kailangan niyang palaguin ang kumpanya. Hindi siya babalik para maging dekorasyon lang sa opisina. Mayroon siyang ambisyon. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang nasimula ng ama. Pero may isang bagay na hindi agad nasabi sa kanya si Ellen. May business partner si Darren. At hindi maliit ang bahagi nito sa kumpanya. Habang nagluluksa si Ellen sa pagkawalan ng asawa, may isang lalaking tahimik na naghihintay. Si Gary. Matagal na siyang kasosyo ni Darren. Siya ang madalas humahawak sa mga papeles ng tahimik at bihirang makita sa opisina. Ngunit malaki ang porsyento niya sa kumpanya. At sa isip niya kung mabibili niya ng mura ang share ni Darren, mare-reissue ang mga dokumento at magiging sa kanya ang buong negosyo. Wala na sanang hadlang. Hanggang sa bumalik si Candice. Sa unang araw ni Candice sa opisina, iba ang pakiramdam. Amoy pa rin ang pabango ng ama sa conference room. Parang naroon pa rin ang presensya nito. Kinakabahan siya pero sabik din. Miss Candice, mabilis na sabi ng secretary. Dumating na po si Sir Gary. Nasa opisina niya at hinihintay po kayo. Napahinto si Candice. Gary? Business partner po ng daddy nyo, ni Sir Darren. Siya ang madala sa paperwork. Huminga ng malalim si Candice.
Inayos ang blazer niya, tiningnan ang sarili sa salamin. Itinaas ang baba. Hindi siya natatakot. Habang papalapit siya sa pinto ng opisina, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi ito takot, hindi ito kaba. Ito ang pakiramdam ng isang taong papasok sa laban. At hindi siya ang tipo na uurong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking may malamig na mga mata. At sangiting sumalubong sa kanya, parang may nakatagong plano. Sa halip na kabahan, ibang klaseng lakas ang naramdaman ni Candice. Eto na yon, bulong niya sa sarili. Ito ang pagkakataon kong ipakita kung sino ako. Pagpasok niya sa opisina ng ama, na pansamantalang ginagamit ni Gardy, hindi siya yumuko, hindi siya nag-alinlangan. Isang mahinahong ngiti ang sumalubong sa kanya. "Candice," magalang na bati ng lalaki. "Pasensya na kung ginagamit ko muna ang opisina ng ama mo paminsan-minsan. Hindi naman siya tutol noon." "Tama," maayos na sagot ni Candice. "Mabait ang daddy ko, pero ngayon mas mabuting sa negotiation table tayo umupo. Pakiramdam ko kasi ako ang bisita sa sarili kong opisina." Sandaling natahimik ang silid. Lumipat si Gardy ng upuan. Habang nakaupo si Candice sa swivel chair ng ama, may tahimik siyang desisyon sa isip. Papalitan ko ang lock ng pinto. Hindi niya gusto ang ideya na may malayang pumapasok sa lugar na ito. Mabilis nagsalita si Gardy. Ayon sa kanya, hindi raw ganoon kaganda ang lagay ng kumpanya. Maraming gastos, mahina ang kita. "Sa totoo lang," sabi niya, "mas makakabuti siguro kung ibenta na ninyo ng mama mo ang share ninyo sa akin. Mas makakapag-focus kayo sa gamutan niya." Napatingin si Candice. Kung ganun pala kalala ang sitwasyon, kalmado niyang sagot. "Bakit gusto niyo pang bilhin ang shares namin?" Saglit na nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Umiwas ito sa direktang sagot. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis si Gardy na halatang hindi masaya. At si Candice, ngumiti siya sa sarili. Hindi siya nagpatalo, hindi niya ibebenta ang shares nila. Sa halip, may plano siya. Mukhang hindi niya nagustuhan ang nangyari, bulong ni Mandy, ang sekretarya, habang naglalagay ng kape sa mesa ni Candice. "Hindi naman ako nakipag-away," sagot ni Candice. "Maayos kaming nag-usap." "Hindi ikaw ang nagsimula," sabi ni Mandy. "Pero siyang may galit. Nakita mo sanang mukha niya." Napaisip si Candice. Inaasahan niyang may mga balakid, pero hindi niya akalain na sa unang araw pa lang may ganitong tensyon na. 1 linggo ang lumipas. Araw-araw siya ang unang pumapasok sa opisina. Siya rin ang huling umaalis. Dinadala pa niya ang mga papeles sa bahay. Kailangan niyang patunayan na hindi siya batang naglalaro sa negosyo ng ama. Sa simula ng 2 linggo, bumalik si Gardy. "Hindi mo ba nakikita?" Malamig na tanong nito. "Wala nang pag-asa ang kumpanyang ito. Nandyan pa rin ang alok ko." Maayos ang takbo, sagot ni Candice. "Sa 3 linggo may meeting tayo kasama ang lahat ng department heads. Ihahain ko ang bagong plano para sa kumpanya." Kahit pilit itinatago, nanginginig ang kilay ni Gardy. Inakala niyang hindi tatagal si Candice ng 3 araw. Pero heto siya. May reports, may strategy, may direksyon. "Magkita tayo sa meeting," mariing sabi nito. "Kapag wala kang naipakita, ikaw ang mapapahiya." Ngumiti si Candice. Salamat sa concern at itinuro niya ang pinto. Pagkalabas ni Gardy, may sigaw mula sa hallway. "Ano yon?" agad na tanong ni Candice. "Natabig niya ang kape ko," reklamo ni Mandy. "Buti hindi kumukulo." Napangiti si Candice. "Ibig sabihin, tamang ginagawa ko." Pinauwi niya si Mandy ng maaga. Pero sa loob niya, alam niyang hindi ito simpleng away. Ito ay laban para sa kontrol ng kumpanya. Ilang araw bago ma-admit si Ellen sa ospital para sa 1 buwan ng gamutan, nagtanong si Candice. "Ma,
Kumusta bang relasyon ni Papa kay Gary? Napaisip si Ellen. Hindi niya ako masyadong isinasali sa negosyo. Pero may nabanggit siya minsan. May pressure daw na ibinibigay si Gary sa kanya. Nanahimik si Candice. Hindi niya sinabi na ang lalaking yon ay kasalukuyang sumusubok na kontrolin ng kumpanya. Ayaw niyang dagdagan ang alalahanin ng ina bago ito magpagamot. Hindi niya hahayaang sisihin ni Ellen ang sarili niya. Nasa laro na si Candice at ramdam niya ang bigat nito. 3 linggo bago ang meeting kasama ang mga shareholders. 3 linggo na halos hindi siya natulog ng maayos. Siya ang unang dumarating sa opisina. Siya pa rin ang huling aalis. May mga bigla ang meeting, may mga motivational speech, may mga plano at proposal. Pero hindi lahat ay sumasabay sa sigla niya. Marami sa empleyado ang sanay na sa pwede na. Ayaw ng pagbabago, ayaw ng dagdag na trabaho. Sa mga bihirang kumampi sa kanya, nandoon si Mandy. Magkaedad lang sila halos. 2 taon lamang ang tanda nito. Unti-unti silang naging magkaibigan. Palagi nang pumupunta si Gary, bulong ni Mandy isang hapon. Hindi naman siya ganyan dati. Napakunot ang noo ni Candice. Kapag may plano yan, dagdag ni Mandy. May mga tao sa opisina na biglang nagsasara ng laptop kapag lumalapit ako. Alam nilang kakampi ako sa'yo. Ngumiti si Candice ng pilit. Hayaan mo silang mag-isip na silang may kontrol. Mas hindi sila maghahanda kung akala nila wala akong alam. Walang seryosong kumukuha sa'yo, prangkang sabi ni Mandy. Hindi na yun bago kay Candice. Ramdam niya, ang mga senior manager ay nakikipag-usap sa kanya na parang bata. May ilan pang lantaran ng pagdududa. Pero kung may natutunan siya sa buhay, mas matindi pa ang pinagdaanan niya kaysa sa opinyon ng mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Walang makakabasag sa kanya ngayon. Nabali na siya minsan at natuto siyang bumangon. Sa besperas ng napakahalagang meeting, pagod na pagod si Candice. Naisip niyang mag-relax sandali. Isang mainit na paligo, kahit kaunting pahinga lang. Pero parang sinusubok pa siya ng tadhana. Biglang pumutok ang tubo sa banyo. Tumalsik ang tubig kung saan-saan. Basa ang sahig at abalang-abala pa ang isip niya. Pinatay niya agad ang main valve at tumawag ng tubero. Makalipas ang halos 1 oras, may kumatok. Isang binatang nasa mid-20s. Maayos ang itsura. Desente ang pananamit. Good evening po ma'am, tubero po. Pasok, sagot ni Candice na pagod ang boses. Sa loob lamang ng 15 minuto, naayos na ang problema. Maraming salamat, nakangiting sabi ni Candice. Nailigtas mo ko. Trabaho ko ho, sagot ng lalaki. Pero mukhang hindi lang tubo ang problema nyo. Mukha ho kayong malungkot. Napahinto si Candice. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang napabuntong hininga. Nasa ospital ang mama ko, mahina niyang sabi. At bukas may meeting ako na parang gusto akong pabagsakin. Nagulat ang binata sa sarili niyang lakas ng loob nang sabihin niya, pwede niyo pong ikwento kung wala kayong makausap. Hindi siya nagmamadaling umuwi. Mag-isa lang siya sa inuupahang kwarto. At sa totoo lang, gusto rin niyang may makausap. Nagkatinginan sila. Pagkatapos, pareho silang naupo sa kusina. Habang hawak ang mainit na tasa ng tsaa, ibinuhos ni Candice ang lahat. Pakiramdam ko, may balik sila laban sa akin, sabi niya. Si Gary, kilala sa industriya na inuuna ang sarili. Kahit anong effort ko, parang hindi sapat. 2 o 3 manager lang ang sumusuporta sa akin at wala naman silang real power. Tahimik na nakinig ang lalaki. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Candice. Ako si Calvin, sagot niya. Napaisip si Calvin. Kitang-kita sa mukha niya na gusto niyang tumulong pero may pag-aalinlangan. Baka isipin niya nakikialam lang ako, bulong niya sa sarili. Isang simpleng tobero lang siya sa paningin ng iba. Pero ang totoo, nag-aral siya ng economics noon. Malapit ng graduate with honors. Hanggang sa na-expel siya ilang buwan bago ang graduation.
Isang pangyayaring hindi pa niya naiikwento kanino man ng buo. Pwede ba akong magtanong? Maingat na sabi ni Calvin. Tungkol saan? May access ka ba sa financial reports ng last 2 years? Nagulat si Candice. Meron. Bakit? Baka hindi mahina ang kumpanya. Baka may nilalaro sa numbers. Sagot ni Calvin. Napatitig naman si Candice. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, may liwanag na pumasok sa isip niya. Isang tubero na nagsasalita na parang financial analyst. San ka ba talaga nang galing? Biro niya. Ngumiti si Calvin at medyo nahihiya. Mahabang kwento. Tahimik ang kusina. Hawak ni Calvin ang tasa ng tsaa. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Bago pa ako makagraduate, maingat niyang simula. Pwede ko bang tingnan ang mga dokumento mo? Baka makatulong ako. Napahalakhak si Candice. Hindi niya napigilan. Isang tubero na kanina lang ay nag-aayos ng tubo, ngayon ay gustong maging financial analyst. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Calvin. Nasaktan at unti-unting tumigil ang pagtawa ni Candice. Sorry, mahina niyang sabi. Hindi ko sinasadya, pero paano mo ako matutulungan? Naiintindihan mo ba ang ganitong bagay? Tahimik si Calvin sandali. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. University student ako nun. Economics. Malapit na akong graduate with honors. May mga kumpanya na kumukuha sa akin bilang consultant. Maganda ang future ko. Habang nagsasalita siya, nag-iba ang tono ng boses niya. Hanggang sa nagmahal ako. Anak ng isang makapangyarihang negosyante ang babae. Plano naming magpakasal. Pero niloko niya ako. Hindi kayang tanggapin ni Calvin ang pagtataksil, kaya iniwan niya ito. Nasaktan ang ama ng babae. Dahil sa kahihiyan, nagsinungaling ang anak. Si Calvin daw ang nagtaksil. Galit na galit ang ama. Hindi siya pinaniniwalaan. Sa halip, ginamit ang impluwensya para patalsikin siya sa universidad. Tinulungan sana siya ng mga guro pero walang laban sa kapangyarihan ng pera at koneksyon. Isang promising student naging walang trabaho. Sinira niyang reputasyon ko. Tahimik na pagtatapos ni Calvin. Walang financial firm ang gustong tumanggap sa akin. Kaya ngayon, nag-aayos ako ng tubo. Tahimik si Candice. 1 taon kong hinintay na humupa ang galit niya. Dagdag pa ni Calvin. Pero mukhang kailangan ko nang umalis ng lungsod. Magsisimula ulit sa lugar na hindi siya kilala. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko pa rin nawawala ang passion ko sa finance. Napailing si Candice. Parang bangungot pa lang nangyari sa'yo. Bigla siyang tumayo at pumasok sa kwarto. Pagbalik niya, may dala siyang folder. Sinulatan niya ng address ang isang papel. Bukas, 9 a.m. sa opisina namin. Hanapin mo si Mandy, ang sekretary ko. Napatingin si Calvin. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang ilang dokumento. Wag mo sana akong bibiguin. Hindi ko gagawin. Mariin niyang sagot. Nagpaalam sila sa isa't isa. At sa unang pagkakataon buong gabi, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Candice. Ngunit nang mag-isa na siya, bumalik ang kaba. Anong ginawa ko? Paano kung niloloko lang niya ako? Paano kung tauhan pala siya ni Gary? Isang tubero na biglang naging financial genius? Sa gabi, bago pa ang meeting ko? Ang tanga ko, napabulong siya sa sarili. Wala siyang number ni Calvin. Sa agency lang siya tumawag para magpaayos ng tubo. Wala siyang paraan para makontak ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Patricia. Nasa city na ako. Tara, labas tayo? Kape or club? Hindi pwede. Sagot ni Candice. May meeting ako bukas at mukhang naghukay pa ako ng sarili kong hukay. Ikinuwento niya ang lahat na may binigay siyang dokumento sa isang lalaki na nagpakilalang tubero. Baka hindi naman siya nagsisinungaling, sabi ni Patricia. Tingin mo? Well, sa university namin,
Lagi kaming binabalaan tungkol sa isang senior na nasira ang career dahil sa isang influential man. Hindi nila binanggit ang detalye pero promising daw siya. Genius na expel. Napatigil si Candice. Sa tingin mo, si Calvin yon? Well, naalala ko, kakaibang pangalan niya. Parang ang Calvin. Nanlamig ang kamay ni Candice. Dahan-dahang bumalik ang pag-asa. Kung totoo ang kwento, hindi nga siya basta-bastang tubero. Isa siyang taong sinira ng kapangyarihan at marahil isang tao na kayang lumaban. Kakaiba ang pakiramdam ni Candice kinabukasan. Sa halip na magpanik, kalmado siya. 3 oras bago ang meeting, gising na siya. Maayos na nag-ayos, inulit ang mahalagang puntos sa report. Pero nang tumapak siya sa lobby ng opisina, nanginig ang tuhod niya. Nanlamig ang mga kamay. Hanggang sa makita niya si Calvin. Nakatayo sa may reception, maayos ang suot na long sleeves, may hawak na folder. Nandito ka na? Mahina, ngunit may ngiti na sabi niya. Handa ka na ba? Tanong ni Candice. Oo, dapat bang ako ang kabahan? Handa ako, sagot ni Calvin. At marami akong sasabihin. Sa council mo sabihin, ipapakilala kita bilang assistant ko. Huminga ng malalim si Candice bago pumasok sa conference room. Tahimik ang loob, nasa kani-kanilang upuan ang mga department heads at shareholders. At sa pagpasok ni Candice, kasama ang isang hindi pamilyar na lalaki, nagbulungan ang lahat. Lalo na si Gary. Mataman nitong tiningnan si Calvin. Tumayo si Candice. Magandang umaga. Bago ko ilahad ang report, may gusto munang magsalita. Ang assistant ko. Agad nagsimula si Calvin. Maayos, diretso at may kumpiyansa. Sa kabila ng mga sarkastikong komento at pangungutya, hindi siya natinag. Ang problema ng kumpanyang ito, mariin niyang sabi, ay hindi kakulangan ng potensyal, kundi ang aktibong pagsasabotahe mula sa loob. Nagkagulo ang silid. Anong pinagsasasabi mo? Sigaw ng isa. 2 linggo nang nakalipas. Tubero ka sa bahay ko. Pangungutya ng isa pang manager. Manatiling kalmado. Biglang singit ni Gary na kunwari mahinahon. Candice, sino bang dinala mo rito? Kung ang layunin mo ay patawanin kami, well, nagtagumpay ka. Napatingin si Candice sa kanya. Kung seryoso ka, dagdag nito. Wala ni isa sa amin ang makikipagtrabaho sa kanya. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, anyway, matigas na sabi ni Candice. Hindi mo makukuha ang share namin, Gary. Tumayo siya. Mataas ang ulo at lumabas ng conference room. Sumunod si Calvin. Pagdating sa opisina, gusto ko lang idagdag, sabi ni Calvin. Wala sa kanilang interesadong paunlarin ang kumpanya. Pakiramdam ko, gusto nilang malugi to para mapilitan kang magbenta. Napaisip si Candice. Pagkatapos ay tumingin siya sa binata. Gusto mo bang maging official na assistant ko? Hindi siya nag-atubili. Oo. Hindi bale nang wala kang diploma. Ngumiti si Calvin. Hindi ito simpleng trabaho para sa kanya. Ito ang pagbubalik sa pangarap. By the way, sabi ni Candice, parang nakilala ka ni Gary. Tahimik si Calvin sandali. Siya ang ama ng ex ko. Parang tumigil ang mundo. Siya ang nagpatalsik sa'yo? Tumango si Calvin. Siya rin ang sumira sa career ko. Napailing si Candice. Maliit talaga ang mundo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang kumpanya. May mga bagong strategy, transparent na financial review, mahigpit na monitoring. Lumakas ang kita, kaya lalong nagalit si Gary. Halos araw-araw na siyang nagpapaalala ng alok na bibilhin ng shares nila. Pero ngayon, mas lalong umayaw si Candice. Dahil gumagana ang mga plano nila ni Calvin. Hanggang isang hapon, tumawag ang attending physician ng kanyang ina. Pwede kang dumaan dito, may pag-uusapan tayo. Nanlamig si Candice. Habang papunta sa ospital, puno ng kaba ang dibdib niya. Pagpasok niya sa opisina ng doktor, ano po ang nangyari kay mama? Agad niyang tanong.
Huwag kang mag-alala, sagot ng doktor. Magandang response niya sa therapy. Malapit na tayong matapos. Napahinga siya ng kaunti. Pero, dagdag ng doktor, nanlamig ulit ang dugo ni Candice. May bumisita sa akin kagabi. Tumaas ang balahibo niya. Sa tingin ko, alam mo kung sino. Tumango siya. Si Gary? Oo, may alok siya. Mahinang sabi ng doktor. Malaking halaga kapalit ng hindi paglabas ng mama mo ng buhay sa ospital na to. Parang binuhusan ng yelo si Candice. Wala akong ebidensya, dagdag ng doktor. Pero gusto kong malaman mo. Napaupo si Candice. Hindi siya ang target, ang kanyang ina. Bakit? Anong kinalaman ng nanay niya sa laban sa negosyo? Sa loob ng opisina ng doktor, mabigat ang hangin. Pinaigting ko na ang security sa ward, seryosong sabi ng doktor. Sinabihan ko rin ang ibang mga doktor, pero hindi ko masisiguro na lahat sila ay kasing prinsipyo ko. Nanlamig ang kamay ni Candice. Napakalaki ng alok na pera, dagdag pa ng doktor. Sapat para may matuksong gumawa ng mali. At kung gugustuhin niya, may kaya siyang mag-set up ng komplikasyon na hindi natin agad mapapansin. Huminga ng malalim si Candice. Salamat po sa babala. Hahanap ako ng paraan. Pagbalik niya sa opisina, agad niyang tinawagan si Calvin. Gusto niyang ipapatay si Mama. Nanginginig ang boses niya. Tahimik si Calvin sandali. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit? Nahinahon niyang tanong. Kung mawawala ang mama mo, ikaw na lang ang haharap sa lahat. Emotional ka, distracted, mas madali kang manipulahin. Parang tinamaan ng malamig na katotohanan si Candice. Paano ko siya matatalo? Ngumiti si Calvin ng bahagya. Gagamitin natin ang kahinaan niya. Akala niya lahat ay nabibili. Hindi agad naintindihan ni Candice, pero nang ipaliwanag ni Calvin ang plano, napangiti siya. Tama ang desisyon niya na magtiwala sa simpleng tobero. Kinagabihan, nakipagkita ulit si Candice sa doktor. Perfect timing, sabi ng doktor. Balak bumisita ni Gary ngayong gabi. Mas mabuti, sagot ni Candice. E-record niyo po lahat. Mas mabuti kung video. Nagkasundo sila. Hinikayat ng doktor si Gary na ulitin ang mga detalye para malinaw sa recording ang alok at ang intensyon. Kinabukasan, nasa kamay na ni Candice ang video. Oras na para sa susunod na hakbang. Tinawagan ni Candice si Gary. Handa na akong ibenta ang share ko. Agad itong dumating sa opisina na tila siya na ang may-ari. Late ka nang nagdesisyon, mayabang nitong sabi. Mas mababa na ang presyo. May problema ako. Mahina at kunwari sugatan na sabi ni Candice. Niloko ako ng assistant ko. May sakit si Mama. Umiling si Gary at hindi nagpapataas ng alok. Ramdam nito ang kapangyarihan. Hanggang sa biglang nagbago ang tono ni Candice. Akala mo ba magpapakumbaba ako ayon sa plano mo? Napalingon ang lalaki. Sa labas ng pintong yan, may naghihintay na pulis. Dagdag niya pa. Parang nanigas si Gary. Sa tingin mo, mabibili mo lahat? Mariing tanong ni Candice. Hindi pera ang batas. Mabubuhay ang mama ko. Lalago ang kumpanya at ikaw sa kulungan ng punta mo. Biglang sinuntok ni Gary ang mesa at sinubukang lumapit kay Candice. Pero agad pumasok ang mga pulis. Ipinakita sa kanya ang video. Ang sarili niyang boses, ang sariling alok, ang sariling plano. Natahimik siya. Sa tulong ni Calvin at ng doktor, tuluyan ang naalis si Gary. Ang mga dating nangungutya kay Candice ngayon ay nire-respeto siya. Hindi na siya bata, isa na siyang leader. Makalipas ang 2 buwan, nakauwi ang kanyang ina na si Ellen. Malakas, may pag-asa at maganda ang prognosis. At habang unti-unting bumabalik sa normal ang buhay, mas lalong naging malapit sina Candice at Calvin. Isang tanghali,
habang kumakain sila. "Ang dami ko nang alam tungkol sa'yo," sabi ni Candice. "Pero wala akong alam sa pamilya mo." Ngumiti si Calvin ng malungkot. "Wala rin akong alam." Lumaki siya sa ampunan. Iniwan ng ina pagkapanganak. Walang kinikilalang ama. Naiintindihan ni Candice kung bakit ganoon siya kadeterminadong magtagumpay. Ang taong dumaan sa hirap, mas marunong magmahal. Kung hindi dahil kay Mandy, baka matagal pa silang mag-aminan. Napansin ng secretary ang mga tinginan nila. Kaya isang araw, "Oops, nasira ang elevator," kunwari niyang sabi. 2 oras daw silang maiiwan sa loob. Sa gitna ng katahimikan, doon naganap ang unang halik. At sa labas, nakangiti si Mandy sa CCTV monitor. "Bitawan mo na sila," sabi niya sa operator makalipas ang ilang sandali. "Nagawa ko ng misyon ko." 6 na buwan ang lumipas. Sa isang lawa sa Tagaytay, nag-boat ride sila. Habang palubog ang araw, kinuha ni Calvin ang gitara. Kinanta niya ang isang love song at sa huling linya, lumuhod siya. "Pakakasalan mo ba ako?" Hindi na nag-atubili si Candice. "Oo, pakakasalan kita." Sa araw ng kasal, nagpasalamat si Calvin kay Candice. "Binago mo ang buhay ko." Ngumiti si Candice. "May surprise ako." Naibalik niya si Calvin sa universidad. Isang thesis na lang ang kulang para makuha ang diploma. Napaluha ang lalaki. At sa huli, 2 pusong sugatan ng pagkawala at pagtataksil ang nagtagpo. Sa gitna ng negosyo, laban at panganib, natagpuan nila ang pag-ibig. Hindi perpekto ang buhay, pero kapag may tapang, prinsipyo at pagmamahal, walang kasakiman ang kayang manalo. 1 taon nang lumipas, ang kumpanyang minsang muntik ng maagaw, ngayon ay isa na sa pinakarespetadong consulting firm sa lungsod. Mas malinaw ang sistema, mas maayos ang pamamalakad, mas inspirado ang mga empleyado. Hindi na si Candice ang batang minamaliit sa meeting room. Siya na ang leader na pinapakinggan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa tulong ni Calvin na ngayon ay opisyal ng degree holder matapos maipagtanggol ang kanyang thesis. Lumawak pa ang negosyo. Nagkaroon sila ng bagong mga kliyente, mas naging transparent ang operation. At si Ellen, masigla na siya ulit. Bagamat regular pa rin ang check-up, malinaw ang resulta ng gamutan. Magandang prognosis, madalas siyang makitang nakaupo sa hardin tuwing hapon. Pinagmamasdan ng anak at manugang na nagtatawanan. Minsan, napapangiti siya habang iniisip. Kung hindi dahil sa mga pagsubok, hindi matutuklasan ang tunay na lakas ng isang tao. Sa isang simpleng family dinner, tinanong ni Ellen ang anak. "Kung pwede mong burahin ang lahat ng nangyari, ang pagkamatay ng tatay mo, ang sakit ko, ang pagtataksil ni Marvin, gagawin mo ba?" Tahimik si Candice sandali. "Hindi po," sagot niya. "Dahil kung wala ang lahat ng yon, hindi ko makikilala kung sino talaga ako at hindi ko rin makikilala si Calvin." Sa tabi niya, hinawakan ni Calvin ang kamay niya. Mula sa pagiging tobero sa isang gabi ng problema, naging katuwang sa negosyo, naging sandalan sa laban, at naging kabiyak sa buhay. Hindi nila piniling masaktan pero pinili nilang bumangon. At doon nagsisimula ang tunay nilang tagumpay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang buhay ay hindi patas. May mga taong handang manira para sa pera. May mga pangarap na mababasag. May mga mahal sa buhay na mawawala. Pero tandaan natin, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakayaman, kundi sa kung gaano kakatatag kapag nawalan ka. Hindi lahat ng taong mukhang maliit ang papel sa buhay mo ay maliit ang kakayahan. Minsan ang simpleng tobero ang magiging pinakamahalagang katuwang mo. Ang kasakiman ay maaring pansamantalang manalo, pero ang prinsipyo at katotohanan ang laging may huling salita. At higit sa lahat, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi hadlang sa pag-ibig. Minsan ito pa ang magdadala sa iyo sa tamang tao. At sa huli,
Kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag kang sumuko. Baka sa likod ng problema, nakatago ang panibagong simula. Dahil sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.